beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Mga mare at pare, oo, baka mamaya makalimutan yung mag-like at mag-share. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe mga boss, at kung bago kayo dito sa aking channel, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. Diba? Eto na nga. Oo. Nako, meron na nagsalita na Boss Mike, na itong mga Duterte, kaya pala kung ano-ano ng mga pinaggagawa nila, para siraan si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sila ay agbibisin. Ano yung agbibisin, Boss Mike? Ay, oo nga pala, pagbibisin tuloy. Gutom. Gutom na gutom na gutom. Ano yun sa Ilocano? Di sobra ti bisinda. Agbibisin ti kapangyarihan. Gutom na gutom sa kapangyarihan, mga kababayan, ang mga Duterte, itong pamilyang Duterte. Oo, nasanay sila na lahat nakayuko. Oo. Niluluhuran ni Roque. Oo. Hanggang ngayon pa naman, Boss Mike, nakaluhod si Roque kay Duterte, baka gusto pati si Bato. Hanggang ngayon pa rin luhod si Bato kay Duterte. Talaga ba? Si Panelo, ay oo, lumuluhod din. Talaga? Meron pa isang lumuhod hindi mo alam, anino? Sino yun, Boss Mike? Si Maharlika biglang lumuhod. Puro kalokohan, Boss Mike Eto na nga mga kababayan. May nagsalita na nga dating presidentiable na etong mga pamilyang Duterte daw ay gutom na gutom sa kapangyarihan. Kaya sila ay nagkakaganyan. Kaya sila ay nagkakagulo. Kaya sila ay desperado ng pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Talaga? Hindi mo ba obvious, Anino? Si Anino nandito sa likod. Oo. Ikita mo naman. Pinalabas si Maharlikang luka-luka. Pinalabas si Morales na kalbo. Pinatulan ni Batong Kalbo. Sinakyan ni Kalbong Banatbay. Sinakyan ni Kalbong si Celes. Dami pala nilang kalbo, no? Diba? Eto na nga. Pasok! Huwag mo nang patagalin. Ano yon? Balita. Pasok. Gutom sa kapangyarihan pinagmula ng ouster plot ng mga Duterte laban kay PBBM ayon kay Calio D. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Gutom umano sa kapangyarihan ng pamilyang Duterte matapos ng kanilang banta na mapapatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Labor leader Calio D. Guzman. Ayon kay Calio D. na dating presidential candidate noong 2022 national elections. Self-serving at naked display of self-interest umano ang banta ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Marcos. Kalyodi, pwede mag-request? Pwede mo bang pag-untogin niya mag-ama na yan? Para matauhan? Oo, tingnan natin kung sino mas matigas ulo. Si Digong o si Baste? Kayo mga mare at pare, sino mas matigas ulo sa tingin ninyo? Si Baste o si Digong? Si Digong! Boss Mike! Anino? Paano mo nasabi? Matanda na ganun ba yun? Pag matanda na, mas matigas ulo? Sa bagay. Okay, pasok.
Anya, hindi pagmamahal sa bayan ang pinagmula ng mga Duterte sa kanilang banta kay Pangulong Marcos, kundi Oo ang nga. kanilang kagustuhang iakyat agad sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte sa Yun! Buti pa si Calyodi. 'Di ba? Buti pa si Calyodi na bumabatikos noong panahon ng eleksyon na ngayon ay tahimik na dahil tapos na nga ang eleksyon, tapos na ang pakikipagbakbakan, pakikipagtalastasan. Pero nakita nyo naman, pagkatapos ng eleksyon, sumusuporta na ngayon. At kung meron man batikusin sa Administrasyong Marcos, kita nyo naman, talagang nasa lugar. Pero itong ginagawa ng pamilyang ni Digong na Duterte, wala sa lugar. Kita niyong hikayatin ang mamamayang Pilipino na magalit sa ating gobyerno. Kita niyo kung nasa lugar yun. Di ba? Oh, sa kabila ng kanyang katandaan, hinang-hina na, at andyan pa rin. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit na yung kanyang laging bukang bibig ay paninira kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba kayo nagtataka? Comment nyo. Kasi gusto niya iupo na si Sara. Kasi gusto niyang kopyahin yung ginawa ni Gloria. Para mas mahaba yung termino. Gets nyo? Pag mas mahaba ang termino ni Sara, mas mahaba yung hayahay ng buhay nila. Mas mahaba yung panahon, mas mahaba na mag-i-enjoy pa si Duterte sa Pilipinas imbis na sa ICC. Boss Mike, mag-i-enjoy ba yan si Duterte sa ICC? Malay mo. Diba? Malay mo, anino. Sige na nga, tuloy mo na nga. pamamagitan ng constitutional succession. Dagdag pa ni Calyodi, hindi dapat masyadong magyabang ang mga Duterte at huwag ipilit sa swerte ang kanilang kahilingan. Ito Oo nga, dinadaan nyo sa swerte. Oo nga. Kala siguro ni Duterte, swerte pa siya. Kala nila maaagaw pa nila ang pwesto. Walay na. Oo, bistado na kayo, matagal na. Kasi iwas-iwasan yung mga pambabatikos na alanganin na yung mismong mga aso ninyo na nagsasalita ay nahuhuli sa kanilang mga bunganga yung mga plano nyo. Diba? Wala yung mga bunganga ng mga aso nyo masyadong matabil. Nabubukelya yung mga plano ng mga Duterte. Boss Mike, si Digong ang mabunganga. Oo nga. Siyempre, mana sila sa amo nila. Tabil ng bunganga ni Digong kung ano-ano sinasabi, kaya nagagalit ang sambayan ng Pilipino. Ewan ko sa bunganga nito, parang puwet ng manok kasi. Tawa ka ng tawa dyan, baby dyan, ha? Nakakainis kasi, di ba? Tuloy mo na nga para matapos na. ay matapos niyang ipaalala ang pagbagsak ni dating Vice President Jejomar Binay sa mga survey. Kahit pa siya ang nangunguna sa mga paunang survey bago ang halalan noong 2016. At Oo nga, ay Sara, wag kang umasa. Wag kang umasa sa mga pa-survey nyo. Alam namin kayo lang nagpapasurvey niyan. Oo, pinipili niyo yung mga lugar kung saan ang mga balwarte nyo, ha? Oy, bokya na yan. Bokya. Sabi ni Jan Angeles, hindi naman daw siya naniniwala kasi lahat daw ng mga classmate niya ayaw sa inyo. Pa-survey ka kaya kayo doon sa school niya. Diba? Kayo mga boss, naniniwala ba kayo na malakas si Sara? Dahil sa survey? Alam ko na mga maret pare, ha? Matatalino kayo. Bahala na kayo. I-comment nyo ang inyong opinion, pananaw, at kuro-kuro kung ano talaga. Malakas pa ba si Sara? Muli, Mike Sherbera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa kay Digong. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre. Magandang buhay na rin.
para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.